Okay mga kababayan, ang pag-usapan naman po natin ngayon ay itong mainit din na pinag-uusapan sa ngayon. Yung si Attorney Glenn Chong. Alam niyo si Glenn Chong, nakapagtataka po kasi sobra ang galit niya. Sobra ang galit niya kila sa first couple, especially kay First Lady Liza Marcos, na ito nga po ang pinakamatinding ginawa niya nitong nakaraang prayer rally kuno, prayer to the devil rally, dyan sa Liwasang Bonifacio nung, kailan ba yun? About a week ago, na kung saan galit na galit siyang nag-speech at nagbanta pa siya na kung nasa harapan niya si First Lady Liza, ay sasampalin niya. Sasampalin niya ng magkabilaan. What a gentleman. Di ba, no? Ewan ko, dati, nung after the election, di ba, sabay sila ni Maharlika na nagtanim ng galit dito sa first couple, lalong-lalo na kay First Lady Liza nga. Special mention itong mas matindi po ang galit nila kay Mrs. Liza Araneta Marcos. Kasi nga daw, alam na alam po ng buong sambayan ng Pilipino kung bakit galit na galit ang mga ito. Pero sabi ni Glenn Chong doon sa speech niya, hindi naman daw siya naghahabol ng posisyon sa gobyerno. Gano'n naman pala eh. Anong kinakagalit mo? Sige nga, sabihin mo nga sa amin kung ano ang pinaguhugutan ng sobrang pagkasuklam, sobrang galit dito kay First Lady Liza. I-deny mo man, Glenn Chong, alam namin. Alam naman, alam ng lahat kung ano pinaguhugutan ng sobrang galit mo. Hindi ba't yun nga dahil sa hindi ka nabigyan ng posisyon sa gobyerno? Dahil, ayon sa inyo, sobra kasi ang pagsuporta, yung pagod, efforts, panahon. Pagod ba sa pagsuporta kay President Bongbong Marcos noong panahon ng kampanyahan? Pero teka, tumulong ka nga. Tumulong kang mangampanya. Pero yun naman pala meron naman palang strings attached. Meron ka palang hinahangad na kapalit. Well, lahat naman siguro tayo naghahangad ng kapalit kung bakit natin susuportahan ang isang sinusuportahan nating kandidato. Ibig ko sabihin na kapalit, hindi yung kapalit na kagaya nitong inasam nitong mga sumuporta ko sa akin, dahil ako ay sumuporta ilang beses na akong sumusuporta sa isang kandidato. Kagaya nito kay PBBM. Sinuportahan ko siya dahil ang kapalit na hinahangad ko ay siya ang maging pangulo nang sa ganon ay bumalik yung dating pamamahala na naranasan ko noon sa kanyang ama. Nang sa ganon, gumanda rin ang buhay ko. Di ba? Makakatulong yun Gaganda ang buhay ko at ng yung lahat, buong bayan, buong bansa. Yun ang hangad na sinasabi ko kung bakit tayo sumusuporta
Hindi naman tayo gagawa ng isang bagay na wala lang. Pero ito nga, itong issue tungkol dito sa mga dating PBBM supporters, Marcos supporter, na yun naman pala, mayroon palang mga hidden agenda. Specifically, itong si Glenn Chong. Ngayon, nagsasalita ka, Glenn Chong, na hindi ka naghahangad ng posisyon sa gobyerno. Ang plastic mo naman, samantalang sa lahat ng mga speeches ng mga dinaluhan mo na anti-PBBM rally, any chance na makapag-speech ka, mailabas mo yung galit mo laban dito sa mga Marcos, lagi mo namang sinasabi pati doon sa affidavit mo, di ba? Na ang laman ay lahat yung sama ng loob mo. Sama ng loob mo sa mga Marcos dahil pinangakuan ka ng posisyon na hindi natuloy, hindi nangyari, kaya ka nagalit. Come on. Huwag mong binabago huwag kang nagbabago ng salita. Be man enough to make a stand. Ang sinabi mo. Yung galit mo, yung dahilan ng galit mo, yun. Alam na namin nalaman na ng mundo, tapos ngayon babawiin mo. Kasi nga, ano ba naman ang magiging dahilan ng sobrang galit? Kundi, yung hindi nakuha, yung talagang sobrang hinangad. Pareho kayo ni Hitad Dahil pareho kayong naghangad. Pareho kayong naghangad na ma-appoint sa isang posisyon. Ikaw nga di ba? Si Maharlika mismo, sinabi niya sa kanyang vlog na nag-submit siya ng listahan kay First Lady Liza Marcos ng mga tao, mga kaibigan niya na gusto niyang iluklok at siyempre kasama ka doon. Kaya nga siya nagalit dahil sa lahat ng taong nasa listahan niya, wala daw na appoint. Inamin naman niya yun Pero sa pagkakaalam ko, Glenn Chong, ayaw na kitang tawaging attorney kasi ang isang attorney ay alam ang batas. Alam yung mga bawal sa batas. Ikaw gusto mong manampal ng tao? Gusto mong manampal ng babae pati At hindi basta-basta kung sino ang gusto mong sampalin. Unang ginang ng Pilipinas. First Lady ng bansa, gusto mong sampalin? Sino ka? Ano ka? Nagpapakita ka lang na hindi ka gentleman. Sa ginagawa mong yan, Glenn Chong, na paghahalata, ang tawag sa'yo, ang pwedeng itawag sa'yo, mal-edukado. Nag-aral na walang, ano ba? Ang nasa isip ko, pinagkatandaan. Tumatanda na walang pinagkatandaan, nag-aral na hindi ginagamit ang pinag-aralan. Mal-edukado. Uncivilized. No manners. Walang GMRC. Very ungentleman. Hindi ka lang na-appoint? Alam nyo, sa totoo lang yan, halimbawang hindi ka na-appoint, oo nga, hindi ka na, naghangad ka ng posisyon, hindi ka na-appoint. Ang tagal pa ng termino
ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang 2028 pa, oh. May 4 na taon pa. Kung nanahimik sa lang sana kayo, kung ako yon, hindi ako na-appoint, siguro, there's something wrong with me. Maybe I'm not qualified for the position I am applying for. At sa totoo lang, sabi, inilalagay ko daw sa ibang posisyon. Pero ayaw mo, kasi gusto mo sa Comelec. Comelec chairman. Namimili ka pa. Dapat kung ano ibigay sa'yo, tanggapin mo. Hindi naman po kaya hindi kayo na-appoint. Kasi, nakikita nung mag-a-appoint sa inyo na may diferensya nga kayo. Maybe you're not really qualified for the job. Or siguro nasa sense ni First Lady Liza na may mali sa pagkataon nyo. Kaya hindi kayo ina-appoint. Kasi kung talagang sa tingin ni First Lady, nung nag-a-appoint, I don't say na si First Lady Liza ang nag-a-appoint. Pero bakit kasi si First Lady ang tinatarget ninyo? Siguro po, may nakita sa inyo, may nasilip na something na posibleng nakapag-isip, nakapag-decide doon sa mag-a-appoint kung bakit hindi kayo pwede. Siguro nasilip yung inyong mga hidden agenda. Kaya, nakita nung mag-a-appoint na hindi kayo bagay doon. Kasi nga, di ba si Maharlika ay gusto ring maging, ano ba yun? Ambassador. Hindi naman ambassador kasi sa US ang ambassador si Kuwan lang, consul siguro. Yung mas mababa sa ambassador. Oh, di ba kaduda-duda yun? Magkaibigan kayo, ipinagpipilitan ninyo na itong posisyon na ito ang gusto ko, ito sa akin. Tapos nang hindi ninyo nakuha, sobrang galit ninyo. Kasi nga, mayroon kayong hidden agenda. At maaaring nasilip yun. Oh, kita mo? Kita mo na? Dahil hindi kayo napagbigyan, ayan. Sobrang galit ninyo. Alam niyo kung ako sa inyo, hindi ako na-appoint ngayon, magpapakabait ako. Tatahimik ako, magpapakabait ako. Susuporta pa rin ako. Siguro ko naman later, makikita nung Pangulo na yung aking worth. At yung aking support, yung aking loyalty. Kasi importante yung loyalty eh. Hindi nga talaga kayo bagay. Hindi nga talaga kayo pwede sa presidential family. Dahil ganyan kayo. Hindi lang kayo napagbigyan. Lumipat na kayo sa kampo nung naninira dito sa Pangulo. Hindi totoo yung loyalty ninyo. Sabi ko nga, ang totoong loyalty, forever yun. Nag-away man kayo, nagkahiwalay kayo, dapat hindi ka pumapanig doon sa kampo nung, hindi ka pupunta sa teritoryo nung gustong pumatay dito sa dating kaibigan mo. Hindi friendship yun. Hindi kayo naging friends in the first place. Para sa akin kasi, once a friend is always a friend. Hindi man kayo friends ngayon, naging friends kayo eh. Labasan kayo ng mga sikreto because of your friendship. Kaya bakit kahit hindi na kayo, hindi pwedeng traitor yun.
Hindi totoong friendship and loyalty yun. So ngayon, ikaw, Glenn Chong, dahil may malakas na panawagan na ipadisbar ka, marapat lang. Kasi wala kang kwentang abogado. Parang ano ka eh, nag-aral ka talaga ng abogasya? Kasi kung talaga totoong nag-aral ka, alam mo yung mga, yung tawag dito, code of conduct ng isang abogado. Kung sa mga teachers, mayroong code of ethics, sa lahat ng propesyon. It seems na hindi mo alam. Baka naman, nung nag-aaral ka ng law, bulakbul ka. Hindi mo naman talaga na-absorb lahat ng lessons. Paano kang pumasa? Well, sabi ng iba, minsan daw ang law, nagiging swertihan lang ang pagpasa. Kasi nga yung kapatid ko, naka-4 na take na, hindi pumasa. Hindi naman siguro siya napakabobo. Minsan daw swertihan eh. Baka naswertihan mo lang. Lawyer na gustong manakit ng babae. Ano yun? Sa eskwelahan ka ba nag-graduate ng law? Or baka naman kasi, unfair naman kasi sa school kung idadamay natin ang school. Iisa lang naman ang curriculum niyan na sinusunod Ikaw siguro, ikaw ang may diferensya. Kaya buti nga sa'yo kung madisbar ka Hindi ka bagay maging lawyer. Palibasa siguro, nakapagpanalo ka ba ng kaso minsan? Lawyer ka naman bakit hindi ka na lang why don't you go back to law practice? Kaysa yan sa ang inaatupag mo, pagsali-sali sa mga prayer to the devil rallies, ng mga talunan, ng mga ganid. Well, kapareho mo sila Ganid ka rin Ganid sa posisyon. Bakit nga pala inaasam mo o tinatarget mo ang posisyon sa COMELEC? What's in it for you? Di ba mga kababayan? Hanggang dito na lamang po kasi mag-aalas 12 na ng hating gabi. Bukas ko na ito ipopost. Okay, thank you for watching and I'll see you next time. Peace.